Kwentong Bayan. Magandang araw mga kabayan, kasalukuyang out of stock ulit tayo sa lahat ng ating bracelets. Muli bigyan nyo ako hanggang Friday kasi yung mga nagawang bracelets last week, binabasbasan ngayon araw-araw ng mga albularyo. Pasensya na kung may magagalit na out of stock na naman pero mas pipiliin kong tumagal ng ilang araw para siguradong may bisa ang bawat bracelets. Baliwala to kung hindi mababasbasan, kaya sana pakiintay na lang. Sa ngayon, meron tayong pinakabago. Sobrang daming nagre-request nito. Lana kontra aswang. Ito yung kumukulo kapag merong nilalang o elemento, pero ito ay for special order, kaya sa Facebook lang siya pwedeng orderin. For reservation nito, 20 lang ang meron ako. Kaya kung gusto nyo magkaroon kayo, message nyo ko kagad sa Facebook. Ito ang mga sangkap ng Lana kontra aswang. Nariyan sa screen ang pictures. Salindugok, tawas tapol, bato balisong, banaog, diamante negra, ramo-ramo, luya ng tapol, matan, at meron ding San Benito, may kasama yang dasal. Anong bisa? Pangontra aswang, panghilot, pangparusa, kontrausog, kontrabati ng elemento, pwedeng isabit sa bahay pang proteksyon, pampaswerte sa negosyo, gabay sa paglalakbay, at ang pinakamatinding bisa, gamitin kontra sa sugat ng sabwag, aswang, elemento, duwende o kulam. Message na lang kayo sa Facebook page kung interesado kayo. Nariyan ang link sa comment section. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Atoy. Taong 1995, Samar. Teka, wag, wag. Maawa kayo kay tatay. Tama na po yan. Tama na po. Wika ni Atoy. Atoy anak, gumising ka. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit mo naman tinatawag ang tatay mo? Matagal niya na tayong iniwan. Hanggang ngayon ba, dinadalaw ka pa din niya sa panaginip? Bumangot ka nga't uminom ng tubig, ay nakong bata ka. Kahapon ka lang dumating. Akala ko ba wala nang nangyayaring ganyan? Wika ni Nanay Murit habang ginigising si Atoy sa panaginip. Nay, nakakatakot. Si tatay may kasama na 3 mga nilalang eh. Mukhang silang pumatay kay tatay. Hindi naman po to tumigil na kahit nasa syudad na ako eh. Mas lumala pa nga po. Sabi sa panaginip ko, mga kapatid ni tatay ang pumatay sa kanya. Baka may gustong sabihin si tatay na hindi natin alam. Wika ni Atoy. Bakit ngayon mo lang sinabi? Una pa lang, yan na ang nasa isipan ko. Naturingan silang mga kapatid. Kaya nga lumipat dito si Lolo Raden. Wala siyang tiwala sa mapagbalat kayong mga yan. Mabuti andito siya. Ligtas tayo kung sakaling sasalakayin nila tayo. Kilala mo naman ang lolo mo eh. Wika ng ina. Dala ng takot ni Atoy imbis na magalit si Nanay Murit. Niyakap na lang ito at pinakalma. Halos ilang taon na ang nakalipas mula nang pumanaw si Tatay Burgok. Dahil ito sa kaganapan na hindi maipaliwanag. Ayon sa kwento, natagpuan itong walang buhay sa gilid ng pilapil. Wakwak ang tiyan at naaagnas na ang katawan. Bilin ng ama ni Nanay Murit. Lumipat sila ng tahanan. Ayon sa matanda, delikado ang lugar. Lalo pat ramdam nito ang presensya ng mga nilalang. Pero hindi na sinabi ng matanda kung sino ang mga ito. Bagkus mas pinili na kupkupin at ilayo sa lugar ang mag-anak na naiwan ni Tatay Burgok. Dagdag pa ni Lolo Raden. Ayaw niyang makialam sa anumang gulo na meron sa pamilya ng Yumao. Pero ibang usapin
kung madadamay ang anak. Lalo na ang mga apong wala namang kinalaman sa mga nangyayari. Mula nang nawala si Tatay Burgok, naging kaagapay na ni Nanay Murit si Atoy. Pero mula din nang mamatay ang ama hanggang sa magbinata, hindi na siya tinantanan ng masamang panaginip. Sa panaginip, paulit-ulit na ipinapakita sa kanya ang buong pangyayari kung paanong namatay ang ama sa kamay ng mga nilalang. Pero akala ng ina, bunga lang ito ng malikot na imahinasyon ni Atoy. Iniisip ni Nanay Murit na kapag lumipas ang panahon, makakalimutan din ng binata ang lahat. Pero habang lumalaki si Atoy, mas lalo nitong nailalahad ang mga nangyari. Hindi naman palaging sumasang-ayon si Nanay Murit. Nang dumating si Lolo Raden sa tahanan, ramdam ng binata kung ano ang nararanasan ni Atoy, kaya lagi niyang pinapangaralan si Nanay Murit. Ayon sa kanya, posibleng hindi matahimik ang kaluluwa ng namayapa dahil may nais itong ipaiwatig na katotohanan. Sa pagpapatuloy ng kwento, dahil sa pag-alalay ni Lolo Raden, nakapagtapos si Atoy ng pag-aaral at nakakuha ng magandang trabaho sa syudad. Umuuwi na lang ito sa lugar para magbakasyon o hindi kaya naman kapag may okasyon ng pamilya. Alam ko naman pong simulat sa pool, hindi kayo naniniwala sa akin ay. Pero hindi ako titigil maganap ng sagot sa mga paiwatig ni tatay. Alam ng ama kung gaano kahirap na paulit-ulit na makita si tatay sa ganong sitwasyon. Nga pala, Nay, bakit bigla ang nagpatawag ng pagpupulong si Tio? Buti na lang wala akong pasok ng 2 araw kaya umuwi muna ako. Ang sabi kasi ni Noel, importante daw ang pag-uusapan. Alam niyo po ba yun, Nay? Tanong ni Atoy. Wala namang pasabi. Ang alam ko, kayo-kayo lang na magpipinsan. Ewan ko ba dyan sa mga tsuhin nyo? Abay hindi naman kami sinali. Nga pala anak, wag mo nang isamang mga kapatid mo ha, ikaw na lang. Hindi pa nila maiintindihan kung sakaling lupain na naman ng tatay mo ang usapan. Tugon ni Nanay Murit. Lupa? Di ba matagal nang binigay ni tatay yung parte niya? Baka hindi lupa na ipakiramdam ko patungkol yan sa mana. Kung ano man yun, bahala na mamaya. Alam nila na hindi na tayo makikigulo. Nabubuhay naman tayo ng hindi umaasa sa sakahan. Wika ni Atoy. Apo, mamaya bago ka umalis, meron akong ipapabaon sa'yo ha. Sa haba ng panahon, ngayon ka lang nila naisipang ipatawag eh. Meron akong masamang kutob sa nangyayari. Oo, pamilya nyo sila. Pero simulat sa pool, wala talaga akong tiwala sa mga pulpul na yan. Hindi man kita masamahan, pero papabaunan kita ng pangproteksyon. Mahirap na. Wika ni Lolo Raden. Sumang-ayon naman si Atoy sa lolo. Hindi naman ito nangingialam sa usaping problema ng pamilya ng ama. Pero ibang usapin kapag kaligtasan na ng mga apo. Lagi nitong inuuna ang kapakanan nila, lalo nung mga panahon na kailangan siya. Sa lahat ng mga naging pasya, kaagapay nila si Lolo Raden. Bilang balik ng binata sa ina at sa lolo, siya naman ngayon ang nagpapaaral sa mga kapatid. Ayon pa sa binata, ipinangako niya sa puntod ng ama na siya na ang bahala sa naiwang obligasyon, lalo na sa mga kapatid. Dagdag pa ni Atoy, siya ang magiging lakas ng ina hanggat nabubuhay ito. Sa kabilang banda, maaga pa lang naghahanda na ang binata. Hindi man alam ang mga mangyayari,
pero nasasabik siyang makita at malaman ang sasabihin ng mga kapatid ng ama. Maging na mga pinsan na matagal nang hindi nakita. May kalayuan sila sa lugar, kaya bago magtanghali ay umalis na si Atoy. Panalangin lang ng binata, kung ano man ang mapag-uusapan, naway hindi ito tungkol sa pagpatay nila sa ama. Habang naghahanda, may inabot si Lolo Raden sa kanya. Isang bagay na nakabalot sa telang may burda na katagang itim. Nagtataka ang binata kung ano ito, kaya binuksan niya. Ganon na lang ang pagkamangha nang makita ang gintong punyal. Halika po. Ituturo ko sa iyo kung paano mo yan ilalagay ng hindi mapapansin ni Numan. Gusto man kitang samahan. Hindi naman ako imbitado eh. Pero kung ako lang ang tatanungin, ayoko na sanang bumalik ka pa doon. Pero kailangan mo silang harapin. Alam kong may isip ka na. Kaya mo nang proteksyonan ang sarili mo kung sakali. Pero, ibang uri ng nilalang ang pamilya ng tatay mo. Ayokong ako mismo ang magsabi sa'yo. Gusto ko na ikaw mismo ang makatuklas. Mag-iingat ka po. Bilin ni Lolo Raden. Lolo, mula pagkabata, may naturo ka na po sa akin lalo na sa kumbating pisikal. Nang dahil sa'yo kaya tumibay din kaming magkakapatid. Kaya wag po kayo mag-aalala. Uwi po ako ng ligtas. Nga po pala, salamat dito. Tugon ni Atoy. Halos isang dangkal lang ang haba ng punyal. Tinalian ng matanda ng tela, nagawa mismo para sa gamit. Itinali ito ng matanda sa bewang ni Atoy bago magsuot ng damit. Namangha ang binata dahil sobrang nipis at gaan lang ng gamit. Hindi ito bumukol sa tagiliran. Bago pa man ang lahat, pinabaunan siya ni Lolo Raden ng malakas na orasyon pang proteksyon. Ilang sandali pa ang lumipas nang makaalis si Atoy. Halos kalahating oras bago niya narating ang lugar ng mga tiyuhin. Sa tagal ng hindi nakapasyal sa lugar, naninibago si Atoy. Tila wala nang nangangalaga sa lugar. Napakatahimik. Naging masukal na lugar ang dating malapad na palayan. Malalayo ang mga kabayan, kaya hindi maiwasan ni Atoy na magtaka. Lalo pa nung bumungad sa kanya ang mga talahib na halos lumagpas sa taas niya. Ganun pa man, sinikap ng binata na ayusin ang sarili. Ilang sandali pa ang lumipas nang marating niya ang bahay. Kaagad naman siyang sinalubong ng pinsan. Bigla itong yumapos sa kanya habang nakangiting bumabati. Hindi naman sa maselan ang binata, pero nalanghap niya ang kakaibang amoy nito na masakit sa ilong. Salamat pinaunlakan mo yung imbitasyon namin. Halika Atoy, kanina ka pa nila inaantay. Wika ni Noel. Magandang tanghali pinsan Sino bang naroon? May problema ba? Saka parang may kakaiba yata sa paligid pati na rin sa'yo Pinsan, naligo ka ba? Parang natigil sa pagsasalita si Atoy nang lumabas ang chewin. Nakangiti din ito sa kanya. Ganon din ang amoy nito. Sobrang baho, nakakahilo at nakakasuka. Ganon pa man, pansin niya na pilit lang ang tawa ng pinsan at tiyuhin. Sa wakas, dumating ka na. Akala namin, hindi mo na kami naaalala. Pumasok muna kayo, doon tayo sa loob mag-usap. Mamaya, dadating pa yung iba mong pinsan Pero si Ano at Jose, nasa loob na, nauna. Halika na. Wika ni Tio Berto. Sumunod naman ang dalawa.
Habang papasok, hindi maiwasan ni Atoy na magtaka. Tila sobrang bigat ng presensya ng tahanan. Nakaramdam din siya ng biglaang pag-init ng tagiliran kung saan naroon ang itinali ng lolo. Lalo pa nung marating nila ang sala, bumungad sa kanya ang kakaibang figura ng kahoy. Ayon sa kanya, gawa lang ito sa kahoy, pero parang totoo kung titignan sa malayo. Dagdag pa ni Atoy, tila buhay ang mga iyon na sinadyang ilagay sa kada sulok ng sala. Akala niya may iba pa silang makakasama, pero wala namang ibang tao sa loob. Siya lang ang umupo. Wala naman ang ibang pinsan niya sa lugar. Ayon naman sa mag-ama, baka lumabas lamang sandali. Habang naghihintay, naglatag naman ng makakain ang chewin. Kaagad namang nakaramdam ng kakaiba si Atoy. May mali sa pagkaing inilalatag sa harapan. Ayon sa binata, may biskwit at termos na hindi niya malaman kung naugasan ba o sadyang ganun lang ang itsura. May bakas pa ito ng kulay pulang likido. Dito sobrang kinilabutan ang binata. Kahit nandidire, hindi ito nagpalata. Walang reaksyon ng muka. Ilang sandali pa hindi pa rin dumadating si Anod at Jose. May sasabihin sana si Atoy, pero bigla na lang nagsalita si Tio Berto. Wala siyang maintindihan sa sinabi ng tiyuhin. Matapos nun nagpaalam si Noel na may gagawin sa kusina. Ayon sa pinsan, nagluluto na ng pananghalian kaya kailangan niyang alalayan ang ina. Samantalang naiwan naman silang mag-chewin. Pinipilit siya nitong kumain ng merienda. Nagsalin pa ito ng parang kape mula sa termos. Inabot sa kanya. Sumenyas ang tiyuhin na uminom siya. Hihigop na sana si Atoy, pero bigla naman siyang nakarinig ng malakas na sigaw mula sa kusina. Hindi naman niya nakita ang loob kung saan pumasok si Noel. Dahil sa gulat walang nainom si Atoy. Tumayo ito. Tinignan ng paligid. Ay nako, nagulat ka ba? Hayaan mo yon. Baka yung iiyawin ng pinsan at tiyahin mong kambing. Kaya sumisigaw sila. Sige na, kumain ka na muna. Aalamin ko kung anong nangyari sa loob. Wika ni Tio Berto. Nako, nag-abala pa po kayo. Pwede naman po akong tumulong kung kailangan. Mahaba pa naman ang oras eh. Baka may gagayatin po nang matulungan ko kayo. Tugon ni Atoy. Susunod na sana si Atoy pero bigla itong tumigil at tumingin sa kanya. Nag-iba ang presensya ng tiyuhin na para bang ibang tao na. Tumingin ito sa kanya na namumula ang mga mata. Napatras si Atoy at bumalik sa pagkakaupo. Sa pagkakataong iyon, nakakasiguro siya na ang sumigaw ay ang pinsan. Pumasok ng kusina ang tiyuhin at padabog na sinara ang pintuan. Naalala niya ang nakasugbit na punyal sa gilid na kanina pa umiinit. Alam niyang hindi tao ang mga nakatira sa bahay. Habang nakikiramdam sa mga nangyayari, bigla muli siyang nakarinig ng pagsigaw at sa pangalawang pagkakataon, hindi lang basta sigaw kung hindi humihingi ito ng tulong. Hindi na nakapagpigil si Atoy. Binunot ng binata ang punyal at kasabay ng pagtayo. Sinipa niya ang pintuan sa kusina. Nanlaki mga mata ni Atoy nang makita na nakatali na ang dalawang pinsan. Patay na si Anod. Wala ng balat. Habang si Jose naman, buhay pa pero puro sugat ang katawan. Sabi ko na nga ba mga demonyo kayo. Kayong pumatay kay tatay. Klaro na ang lahat. Pero bakit mo ginawa yun, Tiyo? Wika ni Atoy. Nanggigigil na ng mga oras na yun.
Nagmamadali ka ba, Atoy? Naiinggit ka ba sa kanila? Matatapos din kami dito. Ikaw yung susunod namin. Wika ni Noel. Matapang na bata. Salamat ka. Inilayo kayo ng nanay mo dahil kung hindi, matagal ko nang hinigop yung utak mo kagaya ng sa tatay mo. Sumasawsaw pa kasi ang lolo mong laos na matador. Pagkatay lang ng karne ang alam nun. Pero anong magagawa mo kahit alam mo na ang katotohanan? Hindi ka na makakalabas dito ng buhay. Wika ni Tio Berto. Sa isang iglap, nagilitan ng leeg si Anod nang makita ni Noel at ng nanay niya ang dugo. Kagad nilang nilantaka ng patay. Nakatayo lang si Atoy habang nanginginig sa takot dahil sa mga nasaksiyan. Ito ang unang pagkakataon na makakita ng ganito. Kaya naduwalang binata. Akmang tatalikod na sana, pero bigla namang humarang si Noel sa harapan niya. Sobrang bilis na tila sa isang iglap lang. Naramdaman kagad si Atoy. Dala ng galit, hindi na nagdalawang isip ang binata na isaksak ang punyal sa karap. Tinamaan ito sa leeg at kagad nawala ng malay. Hindi maintindihan ni Atoy. Para bang may sariling utak ang punyal. Kusang gumagalaw ang katawan niya kasabay nito. Dahil sa nangyari, biglang nagkaroon ng lakas ng loob ang binata at hinarap ang mag-asawa. Sumigaw ang ina ni Noel sa nangyaring pagkamatay ng anak. Samantala, sinugod siya ni Tio Berto. Sinakal nito si Atoy at inangat sa lupa. Malakas at madiin ang pagkakasakal sa kanya. Hindi na maigalaw ni Atoy ang katawan kasabay ng tila unti-unting pagkawala ng malay. Pero bago pa man mangyari ito, umusbong ang galit sa puso ni Atoy nang maalala ang ama. Nakaramdam din siya ng kakaibang init at enerhiya. Dumadaloy ito doon sa punyal. Buong lakas niyang iginalaw ang katawan. Itinarak ang punyal sa dibdib ng tiyuhin. Nabitawan siya nito habang hawak ang sugat sa dibdib. Nakita ni Atoy kung paanong umusok ang katawan nito habang nakabaon ng punyal. Susugurin niya pa sana ang tiyahin, pero kagad naman itong tumakbo papalayo sa lugar. Ay, maraming salamat dumating ka, pinsan. Pakiusap, ayoko pang mamatay. Tulungan mo ako. Wika ni Jose. Tuliro ang utak ni Atoy habang kinakalaga ng pinsan. Napayak naman ito nang makita ang lagay ni Anod. Kahit mahirap para kay Atoy na kargahin ng pinsan, sinika pa rin niyang makaalis sa lugar. Bitbit ang punyal na puno ng dugo. Narating nila ang baryo. Nawalan ng malay si Atoy. Hindi niya na alam ang sunod na nangyari. Kinabukasan, nasa tahanan na ang dalawa. Nagising si Atoy dahil sa iyak ng ina. Naroon na rin ang ilang mga tanod. Pinaliwanag ni Jose ang lahat ng mga naganap. Hindi naman makapaniwala ang mga tanod sa kanya. Pero binigyan siya ng pagkakataon upang mapakinggan. Napag-alaman nila na meron ding iilang kaso sa mga karatig baryo, pero hindi nila matukoy kung sino ang salarin. Walang sino mang saksi sa mga kaganapan, lalong walang naniniwala kung aswang ang usapan. Ganun pa man, dumaan pa rin sila sa pagsusuri kung gumagamit ba ito ng ipinagbabawal na gamot. Negatibo naman ang resulta. Matapos ang lahat, gumaling si Atoy. Hindi na ito bumalik pa sa syudad para magtrabaho. Bagkus mas pinili nitong manirahan kasama ang pamilya. Inalalayan ang lolo sa pagiging matador. Ang kinakabahala ng binata, hindi napatay ang tiyahin niya. Iniisip niya din na baka magiganti ito at balikan ang mga kapatid.
Pero sa tulong ng lolo, nalagpasan ng binata ang mga karanasan na hindi normal sa mga nakararami. Naipasa din ng matanda ang iba pa nitong gamit. Nakita niyang nagkaroon ng interes ang binata matapos ang kaganapan. Ilang taon din dinala ng binata sa konsensya ang mga nangyari. Pero malaki ang pasasalamat niya na nabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng ama. Sa kasalukuyan, palagi pa rin dumadalaw ang ama sa panaginip ni Atoy. Pero nagpapasalamat na ito sa kanya. At palaging sinasabi na ingatan ang ina at mga kapatid. At yung tungkol naman sa punyal, palagi itong nakasugbit sa kanyang bewang. Dahil para sa kanya, anumang oras, maaaring bumalik ang tiyahin. Ang susunod nating tagapagpadaloy ay si RJ. Muli maraming salamat, no? Marami nang nakaka-appreciate sa kanya. At yung iba, mas gusto na yung boses ni RJ kaysa sa akin. Which is, maganda yon. Kasi natitrain ko na siya, ibig sabihin. Lubang importante ang role ni RJ para makapagpahinga yung boses ko. Kasi nabisuan na ako ng doktor na kailangan palagi kong pinapahinga ang aking vocals para mas maganda palagi ang quality ng ating narration. Muli, narito si RJ. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Manny. Taong 1974, Iloilo. Nang mga panahong ito, sa tuwing may magbubuntis, bigla na lang lumalabas ang nilalang na tinatawag na mantiyo. Isang uri ng aswang na may kakayanang higupin ang kaluluwa ng biktima, maging ang sanggol na nasa sinapupunan pa lamang. Ayon sa mga nakasaksi, tao lang ang forma nito. Meron naman nagsasabi na kaya ng nilalang na gumaya ng kahit sino. Hoy lalaki, inuutusan lang kitang magigib. Alam mo namang walang tubig na magamit sa kusina eh. Alam mo din na hindi na ako makakilos ang dahil sa tiyan ko. Habang ikaw inom ka pa ng inom. Wika ni Hilda. Hayaan mo na. Uuwi din naman yan mamaya eh. Minsan nga lang mapadaan dito ang asawa mo Hilda. Tapos ganyan pa ang sasabihin mo sa kanya. Umuwi ka na't magpahinga. Kita mo, halos mamagana yung mga pa mo. Abay kailan ka ba manganak? Tsaka hindi mo man lang nilagyan ng pantakip yung tiyan mo. Wika ng kaibigan na si Pablo. Dahil sa asar, hindi na sumugot pa si Hilda. Bagkos kumuha ito ng galong walang laman at hinampas sa ulo ng asawa. Nagulat si Manny at mga kasama nito sa ginawa ng asawa. Magrereklamo pa sana ito. Pero inawat siya ni Pablo habang natatawa sa nangyayari. Ikaw ha? Kung hindi ka lang buntis umuwi ka na. Hindi pa uuwi yung kumpare namin. Wika ni Mario. Isa sa mga kainuman. Sige na pre, uuwi na ako. Baka mamaya ano pang mangyari sa asawa ko. Pasensya na kayo ha. Sa susunod, babawi ako. Hilda, nakakaya naman yung ginagawa mo. Tara na nga. Hindi maganda para sa iyo ang... Natigil si Manny sa pagsasalita. Nabaling ang paningin niya sa matandang dumaan. May dala itong baston at tila sinadyang dumaan sa harapan nila. Kahit lasing, mabilis na iniwas ni Manny ang asawa sa matanda. Ayon sa pagkakaalam ni Manny, palaging bigla na lang sumusulpot si Lolo Enrico, lalo na tuwing may mga pagtitipon. Madalas itong nagdadala ng babalas sa mga nakakasalamuha. Malayo sa lugar ang bahay ng matanda. Pero ayon sa mga nakakausap sa baryo, kahit matanda na, pinipili ni Lolo Enrico na maglakad-lakad at libutin ang buong lugar.
Dagdag pa nila, pamamaraan lang ito ng matanda para makasagap ng preskong hangin. Pero ayon naman sa iba pa, aswang si Lolo Enrico. Pero wala namang makapagpatunay ng paratang na yon, kaya maraming hindi naniniwala. Maayos at malinis sa katawan ng matanda. Lagi pa itong nakabihis ng magara at nakapumada. Iho, buntis yung asawa mo. Anong oras na? Iha, umuwi ka na't hindi maganda na nahahamugang ka. Wika ni Lolo Enrico. Bitawan mo nga ako. Uuwi ka ba o hahampasin kita ulit? Alam mo namang hindi ako masyadong makakakbang. Hinila mo pa talaga ako. Lolo, pagpasensyahan niyo na po ang asawa ko ah. Tara na Manny, dali na. Wika ni Hilda. Tumahimik ka na Hilda. Sige na, uuwi na tayo. Mga pare, pasensya na ah. Uuwi na kami ng asawa ko. Mahirap na. Baka dito pa mga anak to eh. Tugon ni Manny. Dahan-dahan naman at nasasaktan ng asawa mo. Malapit na yung mga anak eh. Isang araw mula ngayon, bago ang paglubog ng bilog na buwan. At ikaw naman lalaking lasinggero, hindi ka ba nag-iisip? Wika ni Lolo Enrico. Matapos magsalita ng matanda, hahawakan sana nito ang tiyan ni Hilda. Pero bigla naman siyang tinabig ni Manny. Nakatingin sa mga kasamahan. Hinihintay ang reaksyon ng mga ito. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang tumahimik ang lahat. Maging ang paligid biglang huminto sa paggalaw. Dahil sa nangyari, tumayo ang lahat ng balahibo ni Manny. Maging ang asawa, tila statwa na hindi nakakapagsalita. Alam ko ang iniisip mo. Hindi ako ang kaaway dito, iho. Ang nilalang na mantiw ang kalaban. Siya ang posibleng dumalaw sa bahay mo sa itinakdang oras. Kaya mag-iingat ka. Kung ako ikaw, Ngayon pa lang magtatawag na ako ng albularyo. Ipasuri mo na yung asawa mo. Hindi mo ba napapansin? Hindi normal ang katawan ni Hilda. wika ni Lolo Enrico. Napatingin si Manny sa asawa. Maga ang mga paa ni Hilda maging ang mga kamay. Tila may tubig sa loob ng balat. Dagdag na matanda. Hindi maganda ang pamamanas sa buntis, lalo na ng mga kamay. Pero kahit sinabihan na ito ng matanda, hindi pa rin nababahala si Manny sa asawa. Ayon sa kanya, isa sa mga kapitbahay nila ang nagkaroon din ng kagaya kay Hilda. Sa isip ni Manny, normal sa buntis ang mga ganong sintomas. Lalo pat mula nang nabuntis ang asawa, hindi na ito kumikilos sa bahay kahit maglakad. Pero biglang kinabahan si Manny. Napansin niya na wala pa ring reaksyon ng mga kasama. Sa haba ng usapan nila ni Lolo Enrico, tila naging estatwa na ang mga ito. Nabahala si Manny ng kumilos ang matanda at hinawakan siya sa balikat. Ano pong nangyayari? Sino po ba kayo? Tanong ni Manny. Ano ba sa palagay mo? Tugon ng matanda. Hindi na mapakali si Manny sa mga nakikita. Pero natatawa lang ang matanda. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang totoong anyo ng matanda. Buong akala niya, lasing lang siya ng mga oras na yon. Sinubukan niya pang hampasin ang ulo ng sa ganon. Matauhan na hindi totoo ang nakikita. Pero nabalot ng sobrang takot ang buong sistema ni Manny. Biglang lumapit ang matanda sa asawa. Hahawakan sana ang tiyan ni Hilda.
Nang malapit na ang mga kamay ni Lolo Enrico, hinablot naman ito ni Manny. Mabilis niyang inilayo ang matanda sa asawa. Ano po bang ginagawa niyo? Wala akong pakialam kung anong nilalang ka, pero layuan mo ang asawa ko. Wika ni Manny. Kalma. Uulitin ko. Hindi ako ang kalaban. Titignan ko lang ang lagay ng sanggol. Ipapakita ko sa iyo ang nangyayari. Halos lahat ng buntis dito sa lugar natin. Natulungan ko at hindi pwedeng hayaan ko lang tong asawa mo. Kaya umayos ka at sumunod sa mga sinasabi ko. Kung gusto mo pang makita ang mag-ina mo, ang gagawin ko kay Hilda. Nagawa ko na din ito sa lahat ng mga naunang buntis. Pero hindi ito gagana kung wala si Tandang Tonya. Dalhin mo ang asawa mo sa albularyo sa kabilang bayan. Ibigay mo to sa kanya. Kung hindi mo kilala ang sinasabi ko, hanapin mo ang pagawaan ng amakan. Naiintindihan mo ba ako? Tugon ni Lolo Enrico. Hindi nakapagsalita si Manny. Sa isang iglap, bigla na lang bumalik sa ayos ang lahat. Ilang saglit pa ang lumipas. Malayo na ang narating ni Lolo Enrico. Samantalang si Manny naman, naiwang nakatayo habang hawak ang inabot ng matanda. Isang binilog na dahon ng tabako. Napakunot naman ang noo ni Manny hanggang sa bigla siyang hampasin ng asawa. Hoy, ano ba? Kanina ka pa talaga, Manny, ha? Ano bang plano mo? Uuwi ka ba o tatayo ka na lang dyan hanggang magabi? Nagsiyalisa na yung mga kumpare mo. Tapos ikaw, nakatayo ka lang dyan. Bilisan na natin. Magagabi na eh. Wika ni Hilda. Sige, tara na. Pasensya ka na sa mga nangyari, mahal, ha? Alam mo namang hindi talaga ako umiinom eh. Kaso itong mga... Tumahimik ka na nga dyan. Masama na ang pakiramdam ko. Pakiusap lang. Tsaka yung hawak mong tabako, kapag hindi mo yan tinapon, abay hindi lang buto mo ang babaliin ko mamaya. Bakit ka ba may ganyan? Naninigarilyo ka na rin ba? Tanong ni Hilda. Ipinabibigay lang to sa akin ni Lolo Enrico. Mahal, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa'yo eh. Tsaka kahit ako, hindi din makapaniwala sa nangyari. Pero kailangan kitang dalhin sa albularyo. Tignan mo, namamagana yung buong katawan mo. Tsaka hindi daw yan maganda sa buntis. Tugon ni Manny. Hindi na sumagot pa si Hilda. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad habang hawak ang tiyan. Minuto lang ang lumipas. Narating na nila ang tahanan. Kaagad nagligpit si Manny. Habang si Hilda naman, dumiretso na ng kwarto. Mas lalong lumala ang pakiramdam niya. Hinayaan na lang ito ng asawa. Ramdam ni Manny kung gaano kahirap ang dinadala ni Hilda. Habang natutulog ang asawa, nagluto na lang si Manny ng hapunan. Alam niyang hindi na din lalabas pa ng silid ng asawa. Hindi lang dahil sa sama ng pakiramdam. Dagdag pa ang ginawa ni Manny. Maya-maya lang, habang nasa kusina, nakaamoy si Manny ng tila nasusunog. Napaisip siya kung saan nanggagaling ang apoy. Gayong wala namang ginagawang siga. Dahil sa kuryosidad, lumabas ito at tinignan kung ano ang nangyayari. Naabutan niya ang isa sa mga kapitbahay. Abala sa pagtitipon ng mga tuyong dahon, kasama ng kapirasong gulong. Pagpasensyahan mo na ang amoy, Manny. Kailangan natin magsiga ng pangontra. Mahirap na. Buntis din kasi itong anak ko. Wika ni Aling Milagring.
Kahit po kayo naniniwala sa aswang, no? Siya nga po pala. Kilala niyo po ba si Lola Tonya? Magaling daw po yung manghilot ng buntis eh. Tanong ni Manny. Aba oo, kilala ko yon. Bakit? Manganganak na ba si Hilda? Abay nakita ko nga siya kanina. Mukhang delikado ang pagbubuntis. Pambihira din yung asawa mo. Di man lang lumalabas ng bahay. O kaya naman kahit mag-ehersisyo. O siya, sige. Tatapusin ko pa itong pagsisiga ko. Alam mo na, iba pa rin ang nag-iingat. Tugon ni Aling Milagring. Napatango na lang si Manny habang sinusundan ng tingin ng kapitbahay. Napagtanto niya na may punto ang sinasabi nito. Pero hindi naman yon ang unang araw na nakita niyang may nagsisiga ng goma. Kahit yung ibang kapitbahay, ginagawa ito lalo pa kung may buntis o sanggol sa bahay. Nagpapasalamat naman siya na kahit papano. Nagiging proteksyon din ito ng asawa sa mga masasamang elemento at nilalang. Maagang kumain si Hilda. Hindi pa rin siya kinakausap. Nababahala na si Manny sa lagay ng asawa. Napagtanto nito na kakaiba nga ang katawan ni Hilda. Totoong malaki ang pinagbago maging ang kulay ng balat. Napabuntong hininga na lang si Manny. Maiging kinausap ang asawa sa gagawing kinabukasan. Sino ba yung si Lola Tonya? Pasensya nga pala sa mga kinikilos ko ah. Hindi ko alam kung bakit parang may nag-uudyok sa akin na gawin yon. Tsaka alam mo naman, buntis ako Manny. Nahihirapan akong kumilos eh. Wika ni Hilda. Kaya nga mahal eh. Wala naman sigurong masama kung magpapatingin tayo sa albularyo. Minsan, pagpasensyahan mo din sana ako ah. Alam mo naman, nadadala lang ako sa mga kumpare ko. Lalo na kung walang masyadong gawain sa bukid. Hayaan na natin yun. Pagkatapos nito, matulog na tayo ng umaga. Para kinabukasan, maaga natin mapuntahan yung albularyo. Tugon ni Manny. Sumang-ayon naman ang asawa. Matapos kumain at makapaghugas ng pinagkainan, dala ng kalasingan, nauna pang makatulog si Manny kaysa kay Hilda. Nang gabing yon, nahirapang makatulog ang asawa dahil sa biglaang pag-alinsangan. Lahat na ng posisyon nagawa na ni Hilda, pero ayaw pa rin siyang dalawin ng antok. Ayon sa kanya, hindi naman ito ang unang beses na hirap siyang makatulog. Tila may kakaiba sa pakiramdam. Para bang may pumipisil sa kanyang tiyan. Maghahating gabi na. Malakas na ang paghilik ni Manny. Babangon sana si Hilda para kumuha ng tubig. Pero bigla siyang nakakita ng anino. Noong una akala niya may dumaan lang sa labas ng tahanan. Pero bigla siyang nakarinig ng yapak papasok ng bahay. Nagtataka si Hilda. Bago pa man kumilos nakiramdam muna ito. Maya-maya pa biglang umungol si Manny na para bang binabangungot. Pinalot ng takot ang buong katawan ni Hilda. Nakakita siya ng anino na papalapit sa kanilang mag-asawa. Sa paglalarawan niya, sobrang laki ng anino. Kaya sila nitong hawakan gamit lang ang isang kamay. Dala ng sobrang takot, napasigaw ng malakas si Hilda. Nagising naman ang asawa, maging ang mga kapitbahay. Halos mapatalon si Manny sa hinihigaan, habang si Hilda naman, umiiyak pa rin dahil sa takot sa nakita. Kaagad namang naglabasan ang mga kapitbahay. Inaalam kung nanganak na ba ito. Manny! Manny! Anong nangyayari? Manganganak na ba si Hilda?
Tanong ni Aling Milagring. Ano bang nangyayari sa'yo? Diyos ko, basang-basa ka ng pawis oh. Sandali nga at pagbubuksan ko lang ang mga tao sa labas. Wika ni Manny sa asawa. Pagpasensyahan nyo na po. Hindi pa naman po. Kahit nga ako nagising nang wala sa oras. Dagdag ni Manny. Papasukin mo ako at baka kung ano na ang nangyari sa asawa mo. Hindi ako albularyo, pero ramdam ko na may kakaiba sa bahay nyo. Dumaan ba siya, Hilda? Tanong ni Aling Milagring. Pero nanatiling walang imik si Hilda habang umiiyak. Pinatahan naman ito ng asawa. Binigyan ng tubig at pinakalma hanggang sa mawala ang nerbiyos. Nagsiuwian na din ang mga nakikiosyosong kapitbahay. Habang si Aling Milagring naman, nanatili muna sa tahanan nila Manny. Nag-alok ito na doon na muna makitulog habang hindi pa lumalabas ang bata. Maraming salamat po, Aling Milagring. Bukas na bukas pupunta kami kila Lola Tonya para mapatignan ng lagay ni Hilda. Nakita niyo naman po, hindi na talaga siya makalakad Wika ni Manny. Delikado yan, Iha. Mas mabuti nga yon. Magaling si Tonya sa hilot at panggagamot. Nirekomenda siya ni Enrico Kung hindi nyo na itatanong, sila sana ang magkakatuluyan. Kung naggaganon nga, sana marami pa silang natulungan. Wika ni Aling Milagring. Oh, nagkatuluyan? Mag-asawa po ba sila? Tsaka bakit parang alam ni Lolo Enrico ang nangyayari sa lugar natin? Tanong ni Manny. Ikwinento naman ni Aling Milagring ang lahat. Pero ayon sa matanda, walang nakakaalam kung bakit sila nagkahiwalay. Ang alam lang niya, kagagawa ng mantiw ang nangyayari sa lugar. Ang dalawa lang ang nakakaalam kung bakit ito naroon. Pero todo ang ginagawang pagprotekta ni Lolo Enrico sa lugar. Kaya palagi itong umiikot sa baryo. Kung ano man ang istorya sa likod ng mga nangyayari, walang sino man ang may alam maliban sa dalawang matanda. Kinaumagahan, maaga pa lamang bumiyahe na sila papunta sa tahanan ni Lola Tonya. Bit-bit ang tabako na pinapaabot ni Lolo Enrico. Papasok pa lang sa bakuran, kaagad silang sinalubong ng matanda. Nakangiti naman ito sa kanila habang pinapapasok sila sa tahanan. Sa lakas ng negatibong presensya na bumabalot sa asawa mo, kahit sinong kagaya ko ay mababahala. Iha, magbilang ka lang ng ilang oras. Lalabas na yung anak mo. Nakikita ko sa mga mata mo ang hirap. Iho, may posporo ka ba dyan? Sindihan mo ang binigay ni Enrico. Yan ang gagamitin kong pampausok para sa asawa mo. Wika ni Lola Tonya. Hindi na nagsayang pa ng oras ang lahat. Ayon kay Lola Tonya, hindi na niya papauwiin pa ang mag-asawa. Bagkos mananatili ang mga ito hanggang makapanganak si Hilda. Ramdam ng matanda ang presensya ng nilalang na gumagambala sa buntis. Alam niya ding hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto. Dagdag pa ng matanda. Hindi yon ang unang beses na may ginamot siya na galing sa sityo ng mag-asawa. Merong gumagaling, pero madaming hindi na. Dahil hindi sila naniniwala sa sinabi ni Lolo Enrico. Minamasama ng nakararami ang ginagawang pagtulong ng matanda. Meron pang pinagsasalitaan ng masama si Lolo Enrico. Bago pa man sumapit ang oras ng paglabas ng anak ng mag-asawa, natapos na ang matanda sa panggagamot kay Hilda. Laking pasalamat naman ng mag-asawa.
Matapos yon naging magaan na ang pakiramdam ni Hilda. Tila natanggal ang lahat ng bigat na pasa ng ilang buwan, maging ang pamamaga ng parte ng katawan. Sa awa ng ama, nailabas ang bata na malusog at normal. Ganun pa man, hindi naging madali para sa mag-asawa ang magpalaki ng may marka ng mantiw. Halos taon-taon, nagkakasakit ng malubha ang bata. Pero dahil na din sa alalay ni Lola Tonya, nalagpasan na mag-asawa ang suliranin sa pagkakaroon ng sakit ng anak. Palagi itong kinikwento ni Manny sa anak noong nabubuhay pa siya. Ang karanasan sa nilalang na mantiw. Muli mga kabayan, para sa mga interesado sa Lana kontra Aswang, message lang sa Facebook. Sa ngayon meron nang nagpa-reserve na 5 sa akin. Kaya yung mga natitira, paunahan na lang. Salamat. Kwentong Bayan.